Kaya gusto mong pababain ang iyong hemoglobin A1C o glycated hemoglobin na antas mabuti. Sinusukat ng hemoglobin A1C na pagsusuri sa dugo ang iyong karaniwang antas ng asukal sa dugo sa nakalipas na 2 hanggang 3 buwan. Pangunahing ginagamit ito upang matukoy ang pre-diabetes at diabetes tipo 1 o tipo 2. Ginagamit din ito upang subaybayan kung gaano kahusay na nakokontrol ng isang tao ang kanyang diabetes. Natutuwa ako na mabuti yon. Dapat kang mag-alala kung mataas ang iyong hemoglobin A1C. Ang problema ay nakakakuha ka ng napakaraming magkakasalungat na mensahe mula sa mga magasin, telebisyon, internet, sa iyong doktor, at sa iyong dietitian, kaya nagiging napakalito at parang sumusuko ka na lang. At sa video na ito, i-rank ko ang mga bagay na sinabing talagang makakapagpababa ng iyong hemoglobin A1C. At ibibigay ko sa iyo ang relatibong porsyento kung gaano karami ang makakatulong nila sa pagpapababa ng iyong hemoglobin A1C. At dahil dito, bibigyan ka nito ng pagkakataon na ilaan ang iyong oras, motibasyon, at pera sa mga bagay na pinakamalaki ang ibabawas sa iyong HbA1c. Iyon ang talagang gusto mo. Ayaw mong ibaba ito ng 100 bahagi ng 1%. Gusto mong ibaba ito ng malaki at makabuluhan. At yan ang susubukan kong tulungan kang gawin sa video na ito ngayon. Sa tingin ko ay posible para sa iyo na ibalik ang iyong hemoglobin A1C sa ganap na normal nang walang anumang gamot. At sa tingin ko ay posible rin para sa iyo na makamit ang parehong layunin. Kaya, ang gagawin ko ay gamitin ko ang mga ito sa kabaligtaran ng pagkakasunod-sunod ng kahalagahan. Kaya ang mga unang bagay na pag-uusapan ko ay hindi gaanong mahalaga. At aayusin natin ang lahat ng kalat na yon, para sa pagtatapos ng video na ito ay mapag-usapan natin ang mga bagay na talagang makakapagpababa ng husto ng iyong hemoglobin A1C. Pag-uusapan natin kung aling mga bagay ang may makabuluhang epekto sa pagpapababa ng iyong hemoglobin A1C. Kaya ang mga unang bagay na pag-uusapan natin ay tinatawag kong 1% solutions, na nangangahulugang magkakaroon lamang sila ng 1% epekto sa pagpapababa ng iyong hemoglobin A1C. Hindi gaanong malaki, ngunit nakakagulat, ito ang mga bagay na karaniwang naririnig mo sa pangunahing media, sa telebisyon at mga patalastas sa internet, sa mga artikulo sa internet, at sa mga artikulo sa magazine. Mga bagay tulad ng canela, mga bagay tulad ng ginseng, vitamina D, probiotics, aloe vera, chromium, magnesium. Lahat ng mga bagay na ito ay palagi mong nakikita tungkol sa pagpapababa ng iyong hemoglobin A1C. Pero literal, kung gagawin mo lahat ng yon, malamang bababa ang iyong hemoglobin A1C ng 1 o 2% ng 1 punto. Hindi naman ganoon kalaki. Okay. Kahit na tila gustong-gusto ng mga tao na magsulat ng mga artikulo tungkol sa mga ito, gustong-gusto rin nilang ibenta ang mga ito bilang mga suplemento, sayang lang ang oras at pera mo. Sa madaling sabi, kung tatutok ka sa mga bagay na mas mataas sa listahang ito na aking tatalakayin. Ngayon, may isang suplemento na magkakaroon ng makabuluhang epekto sa pagpapababa ng iyong hemoglobin A1C. At iyon ay berberine na epektibong isang walang race eta na anyo ng glucophage o metformin. Lahat sila ay epektibong iisang molekula. Magkakaroon ito ng 5% epekto. Bababing nito ng makabuluhan ang iyong hemoglobin A1C. Kaya tigilan mo na ang pag-aaksaya ng pera sa iba pang mga suplemento. Iyon ay, kung gusto mong uminom ng suplemento. At bumili ka na lang ng dekalidad na berberine at itapon mo na ang lahat ng iba pang bagay. Maaaring makatulong sa iyo ang iba pang mga suplementong iyon sa ibang aspeto, pero hindi nila makakatulong ng makabuluhan na mabawasan ang iyong hemoglobin A1C. Ngayon, may dalawang bagay na ituturing kong 10% solusyon. Ang berberine ay 5% solusyon. Mas mabuti ito kaysa sa iba pang basura. Ngunit may dalawang bagay na sakop ng 10% solusyon. Ang una ay ang pagpapabuti ng kalidad ng iyong pagtulog. Tiyakin mong nakakakuha ka ng sapat na tulog para sa iyong sarili. Para sa ilang tao, 6 na oras kada gabi yon, para sa iba, 7 oras, para sa iba pa, 8 oras. Para sa napakakaunting tao, 5 o 9 na oras kada gabi. Kailangan mong alamin kung ano ang pinakamainam na dami ng tulog para sa iyo. Iba-iba ito sa bawat tao. At siguraduhin protektado mo ang ganoong dami ng oras gabi-gabi. Upang makakuha ka ng mabuti, makabuluhan,
at malalim na nakapagpapagaling na tulog na maaaring magkaroon ng makabuluhang epekto sa iyong hemoglobin A1C. Ang susunod ay ang pag-aaral kung paano harapin ang stress sa iyong buhay upang hindi patuloy na tumataas ang iyong cortisol, o kung hindi mo matutunang harapin ito, alisin na lang ang stress sa iyong buhay. Ito ay isang 10% solusyon. Mayroon itong makabuluhang epekto sa iyong hemoglobin A1C na antas. Ngayon, dalawang bagay habang umaakyat tayo sa listahan, patungo sa mas mahalagang bagay ay mga solace yung 15%. Ang una ay ehersisyo. Kung maaari mong gawing pang-araw-araw na ehersisyo, mas mabuting ehersisyong nagpapalakas ng kalamnan na bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain. Kung posible yun para sa iyo. May mga taong ayaw mag-ehersisyo, hindi talaga nila ito gagawin. Sa tingin ko mas mabuting maging tapat ka sa sarili mo kaysa pilitin mong gawin ang isang bagay na alam mong hindi mo naman gagawin. Kaya kung ganito ka, maaari kong gawing bahagi ng aking pang-araw-araw na ritual ang 10 o 15 minutong ehersisyo para sa pagpapalakas at pagbuo ng kalamnan. Oo, kaya kung gawin yon. Iyon ay isang 15% solusyon. Ngayon ay napapasok na tayo sa isang makabuluhang porsyento. Maaari mong ibaba ang iyong hemoglobin A1C ng marahil 1.5% na isang kapansin-pansing pagbaba. At saka ang isa pa ay pero inaakala kung pinapanood mo ang video na ito, sinusubukan mong gawin ito, o gusto mong gawin ito sa huli nang hindi gumagamit ng mga gamot na may race eta. At marahil iniisip ng karamihan, mga gamot na may race eta, marahil kabilang yun sa kategoryang solusyon na 50% o 75%. Hindi. Sa pinakamainam, nasa saklaw ng 10 hanggang 15% ang kanilang solusyon. Ang karaniwang gamot na inireseta, kung inumin mo ito ng eksakto ayon sa sinabi ng doktor, ay magpapababa ng iyong hemoglobin A1C mula sa 0.2%, marahil hanggang 1%. Ang mga gamot na may race eta ay hindi ang himalang ipinapakita ng mga patalastas tungkol sa mga gamot na may race eta. Sa pinakamainam, solusyon lamang sila na may 10 hanggang 15%. Kasing bisa lang sila, pero tiyak na hindi sila mas mabisa kaysa sa regular na mabigat na ehersisyo para sa pagbuo ng kalamnan, sa mas mahimbing na pagtulog, o sa pagpapababa ng antas ng stress. Ang mga gamot na may race eta ay nasa antas na yun mismo. Sige, ngayon, handa ka na ba para sa 75% solusyon? Ito ang bagay na para sa maraming tao ay nagpapababa ng kanilang hemoglobin A1C pabalik sa normal, na mas mababa sa 5.7%. Para sa 79% ng mga taong kasalukuyang kwalipikado bilang diabetic na uri 2 o kahit diabetic na uri 1 na may hemoglobin A1C na 6.5 o higit pa, talagang maaari mong ibaba ang iyong hemoglobin A1C sa mas mababa sa 6.5 gamit ang solace yung ito. Ano ito? Kaya, una, pag-usapan muna natin ng kaunti kung ano nga ba talaga ang glycation. Sinusukat ng hemoglobin A1C ang iyong glycated hemoglobin sa iyong dugo. Ang hemoglobin ay ang protina sa iyong dugo na nagdadala ng oksiheno at gumagawa rin ng iba pang mga gawain. Ngunit kung masyadong mataas ang antas ng asukal sa iyong dugo, nang masyadong madalas, sa loob ng masyadong mahabang panahon, magiglycate ang iyong hemoglobin. Mapapagyukatan mo rin ang bawat iba pang tissue, selula, protina, at lipid sa iyong katawan. Okay, ito ay kapag hindi wasto mong ikinakabit ang molekula ng asukal sa isang protina, ang taba, at kahit ang iyong DNA ay maaaring mag-glycate kung palagi ang mataas ang iyong asukal sa dugo. Maaari mong i-glycate ang bawat tissue at organo sa iyong katawan, at lahat ng ito ay nagiging dahilan upang hindi gumana ng pinakamainam ang bawat isa sa iyong mga selula, tissue, at organo. Maaari itong magdulot ng sakit, maaari itong magdulot ng kahinaan, maaari itong magdulot ng maagang pagpanaw, maagang kamatayan. Iyan ang glycation. Ang glycation ay isang covalenteng pagdikit ng asukal. At karaniwan nating iniisip ang glucose bilang asukal na nag-glycate, at totoo nga na ito ang gumagawa nito. Ngunit sa katunayan, ang fructose, na tinatawag ng ilan na asukal sa prutas, na matatagpuan din sa high fructose corn syrup, sa mga soda at mga naprosesong pagkain. Nagiglycate ito sa iyong mga selula, tissue, at protina ng 7 hanggang 10 beses na mas mataas kaysa sa glucose.
Gayun din, ang galactose o asukal sa gatas ay 7 hanggang 10 beses na mas nagdudulot ng glycation kaysa sa glucosa. At napagtanto ng maraming tao, kailangan kong bawasan ang aking pagkonsumo ng glucose, bababa nito ang aking asukal sa dugo, at bababa rin ang aking hemoglobin A1C. Oo, makatwiran ang lohikang yon. Ngunit ang kailangan mong maunawaan ay kailangan mong bawasan ang lahat ng pagkonsumo ng asukal dahil ang fructose at galactose ay nag-glycate din. At ang hemoglobin A1C na pagsusuri na ginagamit ng iyong doktor upang suriin kung gaano karaming glycation ang nagaganap, ay hindi nakakakita ng glycation ng fructose o glycation ng galactose. Kaya, kung aalisin mo ang lahat ng glucose pero patuloy kang kakain ng napakaraming fructose at galactose, maaari pa ring mag-glycate ang iyong katawan, mababalat lang ito ng mga asukal. At mananatiling hindi matukoy ang iyong glycation. Magkakaroon ka ng normal na hemoglobin A1C sa opisina ng iyong doktor. Kaya ang sagot, ang 75% solusyon para mapababa ang iyong hemoglobin A1C at mapanatiling mababa ito, umaasang maging normal sa buong buhay mo, ay ang pagsunod sa dieta na mababa sa carbohydrate. Iyon ang 75% solusyon. Ang napakalaking karamihan ng mga taong sumubok nito ay nananatili rin dito. Pinapababa nito ang kanilang hemoglobin A1C, at pinananatili itong mababa hanggat sila'y kumakain ng dieta na mababa sa carbohydrate. Ngayon, hindi kailangang maging sapat na mababa sa carbohydrate para maging ketogenic na dieta. Hindi kailangang maging sapat na mababa sa carbohydrate para maituring na carnivore na dieta. Ngayon, para sa karamihan ng mga tao masasabi kong 60 hanggang 70% ng mga tao kung ibababa mo ang kabuuang carbohydrate na kinakain mo sa mas mababa sa 50 hanggang 100 gramo kada araw, ibababa ka nito mula sa saklaw ng type 2 diabetes sa hemoglobin A1C. Ibababa nito ang iyong hemoglobin A1C sa mas mababa sa 6.5. Ito ay magpapababa ng iyong hemoglobin A1C sa mas mababa sa 7, na sinasabi ng karaniwang doktor na ayos lang. Hindi ito ayos, maniwala ka sa akin. Kaya para sa karamihan ng mga tao, ang pagkonsumo ng mas mababa sa 100 gramo ng carbohydrate kada araw ay magpapababa ng iyong hemoglobin A1C pabalik sa antas na hindi diabetic. At kung bababa ka sa kabuuang 50 gramo ng carbohydrate kada araw, mapapababa nito ang iyong hemoglobin A1C para sa siguro 50% ng mga tao, ibabalik ka nito sa ganap na hindi type 1, hindi diabetic, at hindi pre-diabetic na antas. Mapapababa ka nito sa mas mababa sa 5.7, sa pamamagitan lang ng pagbaba sa 50 gramo o mas kaunti ng kabuuang carbohydrate kada araw. Ngayon, bakit ko pinagtutuunan ng husto ang mga carbohydrate? Hindi ba nagdudulot ng diabetes ang taba o ang protina at taba ng hayop? Hindi. Ito ay kasalukuyang isang napakakaraniwang mito. Ngunit kung nauunawaan mo ang pisyolohiya at biokimika ng tao, agad mong mauunawaan na hindi ganoon ang takbo nito. Ang sanhi kung bakit nagkakaroon ka ng mga tissue at selula na glycated ay ang sobrang asukal sa iyong dugo. Kung masyadong matamis ang iyong dugo, magkakaroon ng glycation sa mga selula ng tissue at mga organo. Okay, kailangan mo talaga ng tiyak na dami ng asukal sa iyong dugo. Talagang totoo, ngunit kung masyadong matamis, mag-glycate ka ng higit sa kailangan. Magdudulot ito ng sakit. Kaya tungkol lahat ito sa mga carbohydrate. At bakit? Bakit mga carbohydrate? Dahil lahat ng carbohydrate ay binubuo ng asukal bawat isa. Mula sa mga carbohydrate sa jelly donut hanggang sa mga carbohydrate sa isang hiwa ng artisanal na tinapay na gawa sa sinaunang Imer na trigo na hindi GMO, pinagbato, hinandog, at hinimas ng kamay. Ang mga carbohydrate na iyon ay asukal din. Kung mayroon kang sariwang piniga na baso ng organikong katas ng kahel na hindi GMO, lahat ng carbohydrate dito ay asukal. Kung mayroon ka lang ng pinakamurang lata ng high fructose corn syrup, gaya ng cola, lahat ng carbohydrate doon ay asukal. Lahat iyon ay nagiging asukal. Okay. At kapag naintindihan mo na yun, sige. Kaya lahat ng carbohydrate ay gawa sa asukal, walang eksepsyon. May ilang uri ng hibla, hindi lahat ng hibla, kundi ang ilan na hindi matuno ng iyong katawan kaya hindi napo-convert ang asukal nito sa iyong daluyan ng dugo. At iyon ang dahilan kung bakit may ilang tao na nagsusulong ng dieta na napakataas sa hibla,
kung makakatulong yun na mapababa ang iyong asukal sa dugo. Oo, medyo ganoon nga, sa hindi tuwirang paraan. Pero magdudulot ito ng iba pang mga problema sa hinaharap. Maraming tao ang napapansin na kapag kumakain sila ng sobrang hibla, nagdudulot ito ng maraming problema sa bituka, maraming problema sa kolon, at maraming problema sa paninigas at pagtatae. At dahil dito, hindi magamit ng maraming tao ang lahat ng hiblang ito. Nagiging sanhi ang hibla ng napakaraming sintomas sa bituka. Kaya ang 75% solusyon para mapababa ang iyong hemoglobin A1C ay ang bawasan ng carbohydrate na kinakain mo araw-araw. At ang gagawin ko kung ako ikaw ay magda-download ng app sa iyong telepono na sumusubaybay sa dami ng carbohydrate sa mga pagkain kinakain mo. At maaari mong gamitin ang app na yun at subaybayan sa susunod na 2 hanggang 3 linggo kung ilang kabuuang gramo ng carbohydrate ang napupunta sa iyong bibig. At sa pagtatapos ng 2 linggong yun, maaari mong sabihin, okay, nasa karaniwang 210 gramo ng carbohydrate ako kada araw. O, naka-average akong 350 gramo ng carbohydrate kada araw. O sasabihin ng ilan sa inyo, naka-average akong 425 gramo ng carbohydrate araw-araw. Napakadami na niya na carbohydrate. Ang National Institutes of Health ay nagsabi ng malinaw na ang tila kinakailangang konsumo ng carbohydrate sa dieta ng tao ay epektibong 0. Hindi natin kailangan ng anumang carbohydrate sa ating dieta. Ang atay namin ay kayang gumawa ng lahat ng asukal na kailangan namin mula sa protina at taba. At kaya hindi ko sinusuportahan ang zero carb na dieta sa video na ito. Hindi ko rin sinusuportahan ang ketogenic na dieta sa video na ito. Ang sinasabi ko ay kapag nakalkulo mo na ang iyong 2 linggong pang-araw-araw na karaniwang kabuuang carbohydrate na kinakain. Sabihin nating 200 gramo kada araw yon, para lang sa pagiging simple. Pagkatapos sasabihin mo, sige, ibababa ko yun sa 150 gramo kada araw, at saka ko muling susuriin ang hemoglobin A1C pagkalipas ng 3 buwan. Iyon ang itim at puting paraan para gawin ito. Pero kailangan mong maghintay ng 3 buwan. O maaari kang kumuha ng continuous glucose monitor at subaybayan ang iyong asukal sa dugo tuwing 10 minutong pagitan. O maaari ka ring kumuha ng glucometer na tumutusok sa iyong daliri at bumili ng ilang karagdagang strips para masusubukan mo ito ng 5 o 6 na beses sa isang araw. At subukan mo lang 30 minuto pagkatapos ng pagkain. Kung ang pagkain iyon ay nagtulak sa iyong asukal sa dugo ng higit sa 200, 250, o 300, nangangahulugan yon na sobra ang carbohydrate nito. At kapag nire-record mo ito sa app na na-download mo sa telepono mo, sana libre. Sa tingin ko isa sa mga yon ay libre. Maaari mong sabihin, okay, sa umaga ngayon, sa almusal, kumain ako ng 2 itlog at 1 piraso ng bacon, at 2 hiwa ng toast na may jelly na di umano'y walang asukal. At margarina, at uminom ako ng 1 baso ng gatas at 1 baso ng katas ng kahel. At maaari mong bilangin kung ilang kabuuang carbohydrate yun. At saka makikita mo rin, gamit man ang iyong continuous glucose monitor o sa pamamagitan ng pagtusok sa daliri 30 minuto hanggang 1 oras pagkatapos mong kainin ang pagkain na yun, kung ano ang epekto nito sa iyong asukal sa dugo. Okay. At kaya alamin kung ilang kabuuang carbohydrate ang nasa pagkain yon. Kung masyadong mataas ang iyong asukal sa dugo, maaari mong desisyonin, bawasan natin sa kalahati ang antas ng carbohydrate na kinakain. At ang madaling paraan para gawin yun ay alisin ang katas ng prutas. Ang katas ng prutas ay walang anumang makabuluhang nutrisyon. Maraming tao ang gustong isipin mong may nutrisyon ito, pero wala talaga. Parang kunin mo ang Coca-Cola at budburan mo ng kaunting bitamina C at saka sasabihin mo, ayan. Iyon ang inuming pangkalusugan. Iyon nga ang orange juice, apple juice, o grape juice. At saka, tanggalin din natin ang kalahati ng tinapay at lahat ng jelly. At maglagay tayo ng totoong mantikilya sa kalahating piraso ng toast mo sa halip na sa 2 hiwa na puro margarina. At makikita mo agad na kapag kinain mo ang almusal na yun kinabukasan, maaari kang magdagdag ng itlog at 1 piraso ng bacon, dahil hindi nagpapataas ng iyong blood sugar ang alinman sa mga yon. Kaya napakahalaga na maunawaan, hindi ko sinasabing bawasan ang pagkain. Ang ipinaglalaban ko ay, gusto kong kainin mo ang parehong dami ng pagkain na kasalukuyang nagpapasaya sa iyo.
Ngunit gusto kong palitan mo ang mga pagkaing may mataas na carbohydrate ng mga pagkaing may mas mababang carbohydrate. At ang mga pagkaing mababa sa carbohydrate, ayon sa kahulugan, ay magkakaroon ng mas mataas na protina at mas maraming malusog na taba mula sa hayop. At ayos lang yun. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga yon dahil hindi nito pinapataas ang iyong asukal sa dugo. Ang mga yon ang protina, ang taba hindi nila sanhi na mag-glycate ang iyong mga selula. Hindi nila pinapataas ang iyong hemoglobin A1C. Carbohydrate ang dahilan. May katuturan ba yon? At kaya araw-araw, sa bawat pagkain, papalitan mo ang mga ito. At gusto kong gawin mo ang makakaya mo para kumain ng parehong dami ng pagkain sa bawat pagkain. Hindi ito tungkol sa pagbibilang ng calories. Hindi ito tungkol sa pagpapaliit ng bahagi ng pagkain. Gusto kong kumain ka hanggang sa komportableng busog ka. Ngunit gusto ko lang napalitan mo ang mga pagkaing mataas sa carbohydrate ng mga pagkaing mas mataas sa protina, mas mataas sa malusog na taba ng hayop, at mas mababa sa carbohydrate. At mapapansin mo na hindi na kasing taas ang pagtaas ng iyong asukal sa dugo kapag nagkaroon ka ng continuous glucose monitor o nagsimula kang gumamit ng glucometer at magbutas ng daliri 5 o 6 na beses sa isang araw. At sa tuwing mapipigilan mong tumaas ng husto ang iyong asukal sa dugo, hindi nag-glycate ang iyong mga selula ng tisyo at mga organo. At ang iyong hemoglobin A1C, na siyang 3 buwang karaniwang sukatan ng antas ng iyong asukal sa dugo, ay bababa. At makikita mo na kapag muling sinuri mo ang iyong hemoglobin A1C pagkalipas ng 3 buwan, mas mababa na ito. Okay, hindi ito dahil sa chromium at sa lahat ng iba pang mga probiotics, sa vitamina D, sa ginseng, sa canela. Hindi iyon ang dahilan. Ito ay dahil binawasan mo ang kabuuang pang-araw-araw mong konsumo ng carbohydrate. Ngayon, kung kailangan mong bawasan ng husto ang iyong carbohydrate para makamit ang normal na hemoglobin A1C at maging ketogenic ka, sa tingin ko ay ganap itong malusog, ligtas, at maayos. Kung kailangan mong bawasan ng husto ang iyong carbohydrate na kinakain hanggang sa kumain ka ng epektibong carnivore na dieta. Sa tingin ko, malusog, ligtas, at ayos lang yun. Ngunit marami sa inyo ay makakapag-enjoy pa rin ng 50, 60, 70, 80, 90 o 100 kabuuang gramo ng carbohydrate kada araw, at magkakaroon pa rin ng napakababang hemoglobin A1C. Maaaring bahagyang mataas lang ito o tuluyang bumalik sa normal. 50 hanggang 60% sa inyo ang makakagawa niyan. At kung ganoon, hindi ko kayo sisihin. Hindi ako maiinggit kung kakain kayo ng kabuuang 75 gramo ng carbohydrate at magkakaroon pa rin ng normal na hemoglobin A1C. Haza! Natutuwa ako para sa iyo, pero talagang gusto kong magkaroon ka ng normal na hemoglobin A1C. At kaya lahat ng mga suplemento ay materyal na solusyon na 1%. Ayaw mong aksayahin ang iyong oras at pera doon. Ang berberine ay 5% solusyon. Nakakatulong iyon ng kaunti. Ang mas mahimbing na pagtulog, pagbabawas ng stress, o pagkatuto kung paano haharapin ang stress mga solace yung 10%. Magkakaroon ng mga ito ng makabuluhang epekto. Ehersisyo sa pagbuo ng kalamnan. Magkakaroon iyon ng 10 hanggang 15% epekto. Magkakaroon ng 10 hanggang 15% epekto ang mga gamot na may race eta. Ngunit kung gusto mong ilaan ang lahat ng iyong oras, pera, motibasyon, tibay, pagsisikap, at lakas ng loob sa pinakamabisang paraan para mapababa ang iyong hemoglobin A1C, ito, walang alinlangan, ay ang pagkain ng mas mababang carbohydrate kaysa sa kasalukuyan mong kinakain. Ganoon lang ka-simple. Malinaw ang pisyolohiya. Walang gaanong puwang para sa pagtatalo dito, kahit nasusubukan ng ilang bagay na gawin yon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pakipindut ang thumbs up at mag-subscribe sa aking channel. Kung may kilala ka na sa tingin mo ay makakatulong ang video na ito, huwag kang mahiya. Ibahagi mo ito sa kanila upang matulungan din naming pababain ang kanilang hemoglobin A1C.